Tyler Tariq Bey. Ang kasalukuyang import ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots ay ipinanganak noong February 10, 1998 sa Las Vegas, Nevada, USA. Si Bey ay may tangkad na 6'7" at bigat na 215 pounds. Nagsimula ang kanyang basketball career noong siya ay nasa 8th grade pa lamang. Naglaro itong si Bey sa Las Vegas High School kung saan siya nag-aaral. Dito nga ay nag-average itong si Tyler Bey ng 17 points per game, 7.3 rebounds per game at 1.2 assists per game. Sa kanyang junior career pa lamang yan. Matapos nga nan ay lumipat itong si Bey sa Middlebrooks Academy sa Los Angeles na kung saan ay marami ngang nagka-interest sa kanya na NCAA Division I programs. At doon ay madami din nag-offer sa kanya ng scholarship, kabilang sa mga ito ay ang UNLV, San Diego State, Arizona State at Utah. Ganito kadami ang nag-aagawan para kay Bey. Noong September 10, 2016 ay nag-commit na itong si Bey na maglaro ng basketball sa college para sa Colorado. Dito nga ay itinuturing siyang 4-star recruit ng 24/7 Sports and Rivals at 3-star recruit ng ESPN. Ganun agad katindi itong si Tyler Bey. Sa kanyang freshman ay nag-average itong si Bey ng 6.1 points per game at 5.1 rebounds per game, na kung saan sila ay nakapaglaro ng 32 games at 21 nga sa mga ito ay isa si Bey sa starting lineup. Matapos ang season ay agad ngang nag-ensayo si Bey upang ma-improve ang kanyang mid-range jumper. Laking gulat ni Bey nang ibang siya sa kanilang game kontra sa Oregon State noong January 31, 2019. Matapos ang pangyayaring ito ay nakapagtala itong si Bey ng 11 na double-double performance sa kanilang 16 na laro. Noong February 3, 2019 ay naitala ni Bey ang kanyang career high points sa college kontra sa Oregon State. Dito ay umiscore si Bey ng 27 points samahan pa ng 10 rebounds, isa sa mga dahilan upang sila ay manalo sa score na 73-51. February 13, 2019 naman ay umiscore itong si Bey ng 22 points at dito ay naitala niya ang kanyang career high rebounds sa college na 17 rebounds. Kontra naman ito sa Arizona State na kung saan sila ay nanalo ulit sa score na 77-73. Sa final week ng regular season ay itinanghal itong si Bey bilang Pac-12 Player of the Week. Matapos niyan ay napasama si Bey sa first team All-Pac-12, pangalawang player para sa kanilang team na makakuha ng ganitong award sa nagdaang 4 na taon. November 18, 2019 laban sa UC Irvine ay gumawa itong si Bey ng 16 points at kumanada ng kanyang career high na 6 steals. Grabe dumipensa itong si Bey, mga idol. At dahil doon ay itinanghal siyang MVP sa main event tournament. Nag-average si Bey ng 14.5 points per game, isa sa mga dahilan upang makuha ng Colorado ang kampyonato. Tinalo nila ang Clemson Tigers noong finals at si Bey ay pinarangalan bilang Pac-12 Defensive Player of the Year at napasama din siya sa All-Pac-12 second team. So matotal sa kanyang college career ay nag-average si Bey ng 13.8 points per game at 9 rebounds per game. Almost a double-double average kaagad. Matapos ng season ay nagdeklara na itong si Bey para sa paparating na NBA Draft. 2020 NBA Draft ay matagumpay na na-pick itong si Bey ng Philadelphia 76ers bilang kanilang pang 36 pick. Ngunit matapos nyan ay agad na i-trade itong si Bey kasama si Josh Richardson. November 30, 2020 ay pinapirma na ng Dallas Mavericks ng 2-way contract itong si Bey. Meaning ay pwede siyang palaruin sa NBA o NBA G League team nilang Texas Legends. Ito ay nakadepende sa desisyon ng Dallas. Subalit noong 2021 ay nag-opted out ang Dallas para sa paparating na G League. Kaya nalipat itong si Bey sa Long Island Nets. Dito ay isang beses lang nakapaglaro itong si Bey na nakakuha ng 2 points at 4 rebounds sa 6 na minuto lamang na paglalaro. August 25, 2021 ay pumirma ng kontrata si Bey sa Houston Rockets, subalit September 17 ay agad din siyang na-waive. Makalipas ang 9 na araw ay muling pinapirma ng Houston na kontrata itong si Bey, subalit sa ngayon ito ay 2-way contract gaya ng kontrata niya noon sa Dallas, na kung saan ay maglalaro itong si Bey sa NBA G League affiliate ng Houston na Rio Grande Valley Vipers. Dito ay nakapaglaro si Bey ng 29 games at nag-average ng 11.4 points per game, 7.3 rebounds per game at 1.3 assists per game sa 22.6 minutes na paglalaro. Pero agad ding na-wave si Bey noong papatapos na ang training camp.
Matapos niyan, taong 2022 ay sumali itong si Bey sa Philadelphia 76ers, ang team na nag-drop sa kanya para sa 2022 NBA Summer League. Ngunit nabigo pa din makakuha ng kontrata. Pumirma siya sa Ironi Nezzaiona, isang team sa Israeli Basketball Premier League. Matapos niyan ay napunta na nga itong si Bey sa Pilipinas. August 10, 2023, si Bey ay pumirma ng kontrata para sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. November 5, 2023 naman, unang laro ni Bey sa Hotshots kontra sa TNT ay kumanada agad ito ng 31 points, samahan mo pa ng 20 rebounds at 3 steals. Sumunod nan ay kumana ulit itong si Bey ng 32 points, 16 rebounds at 3 steals kontra naman sa Phoenix Fuel Masters. Tinapos nila ang elimination round na may record na 9 wins at 2 losses. Dito ay nag-average itong si Bey ng 27.6 points per game, 14.1 rebounds per game at 2.3 assists per game. Kamakailan nga ay tinalo nila ang TNT Tropang Giga sa quarterfinals. Dito ay gumawa si Bey ng 41 points at 13 rebounds. Sa kasalukuyan sila ay nasa semifinals na at naghihintay ng kanilang makakalaban sa pagitan ng Phoenix Fuel Masters at Meralco Bolts. Sa tingin nyo mga idol, si Bey na nga ba ang makapagbigay muli ng kampyonato sa Magnolia Hotshots na kung saan ay halos 5 taon na nilang hinihintay at tanghalin nga kaya siyang best import para sa komperensyang ito? I-comment lamang yan sa baba at isa-isa nating babasahin. Maraming salamat. Yo mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register mga idol, gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat mga idol. This guy is solid. Feed is blocked in the end, but it is cleaned up by Gray. Playing on an international level and doing well. 77. Turnover was a problem. Almost a turn. So, Isikutang siyempre, yata talaga eh. nangaasal lang siya. So, si Morris, kanina pa sila nag-uusap. Plucked away. Munoz getting by 2 blue shirts. And now the Hominid Men bench exploding. Back to the other corner. Adams drills the 3. Again. Munoz on the run, puts it up and in. Just an open floor para kay Munoz. Bumagal yung oras dito sa fourth quarter, no? Pero si Munoz hindi bumabagal, Juan. Aboud kicks it back out. That's gonna be a foul. Just being able to drop it down. Missed a couple of three-point attempts, but here. A Hail Mary pass, which made it through. Speaking of making it through, Munoz at the post, kontra kay Brickman. Jump hook is good. Wow, inside. Brickman. Inside to Morris. Point line is doing everything from posting up to pulling back, and now another drive. Down the troops. Morris down low, puts it up, huli. Sa atin ang health key. The Homan Rock. Morris puts it up. That's good. Still that face. Brownlee to Morris, off the spin. For Morris to push the lead to 5. That's good. Crucial one the entire game. We have to The 3-point lead. Here's for the tie. Munoz misses. Brownlee with it. And 2 steals for that man. The mentality now is to make that stop. No fouls. The ball goes the other way. Missed on the 3. JB with his 18 in the game. What an awesome showing by Mighty Sports. That was a
label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.